pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no? Kung ano nga ba ang spiritual meaning kapag lagi kang nakakahulog ng mga bagay, no? Akala natin kapag nakakahulog tayo ng mga bagay, akala natin coincidence lang or nagkataon lang na nakahulog tayo, no? Ang hindi natin alam, kapag madalas na nangyayari ito sa atin, no? Pansinin natin guys, no? Kapag isang beses lang nakahulog ka, maaaring yun ay coincidence lang, normal lang, no? Nagkataon lang na nakahulog ka, pero kapag sunod-sunod na ang pagkahulog mo ng mga bagay na hinahawakan mo, magtaka ka na kung bakit anong nangyayari, no? Ang hindi natin alam ay pwede palang spiritual attack ito, no? Kasi itong tinatawag nila na hand confusion spirit ay isa sa pinakamabisa na spiritual attack na ginagawa ng mga witches, no? Kasi sa pamamagitan ng atake na ito, sino mag-aakala na under attack pala ng kaaway mo, no? Sino mag-aakala na yung simpleng pagkahulog or pag-drop mo ng mga bagay na hinahawakan mo ay isa na pala sa pinakabanayad na strategy ng mga kaaway para atakihin ka spiritually, no? Kasi ang mga witches na ito, alam nila kung ang mga believers ay makakatanggap na ng breakthrough kasi pinag-aralan nila yan, no? Alam nila na nag-release na si God ng blessings or breakthrough sa spirit realm. Nalalaman nila yan, no? Kaya ang ginagawa nila bago pa man makarating sa iyo, sinasabotahin na nila, no? At isa sa strategy na ginagawa nila ay yung tinatawag na hand confusion spirit, no? So pag-usapan natin sa video na ito kung paano nga ba nag-work ang hand confusion spirit na yan, no? Kasi ang mga kamay natin guys, no? Hindi lang yan siya physical tools, hindi lang yan siya tools na ginagamit natin sa paglilabor or sa pagtatrabaho natin, pero yan ay spiritual receiver, di ba? Lahat ng natatanggap natin spiritually, halimbawa, makakatanggap tayo ng blessings, ng breakthrough, makakatanggap tayo ng pera, makakatanggap tayo ng job offer, makakatanggap tayo ng kontrata or magsasign tayo ng kontrata, dadaan yan sa mga kamay natin. So, ang mga kamay natin ay spiritual receiver. Kaya alam ng mga witch ito. At saka sa spirit realm, ang mga kamay na walang kakayahan na humawak ng mahigpit sa mga physical na bagay, ay wala din siyang kakayahan na hawakan yung spiritual blessings. Kaya alam ng mga witches ito, no? Kaya sinasabutahin nila yung kamay natin bago pa man natin ma-receive yung breakthrough na ibibigay ni God sa atin, no? Kaya ang gagawin nila, halimbawa, nalaman nila na ikaw ay tatanggap ka na ng breakthrough kasi na-release na ni God sa spirit realm yung breakthrough na para sa'yo, yung blessings na para sa'yo. Alam na mga witch na yan, kaya gagawa sila ng paraan, mag-send sila ngayon ng hand confusion spirit para lahat ng hahawakan mo ay maitadrop mo, maihulog mo siya, no? Halimbawa na lang, may mga nakaschedule ka na sign na ng mga kontrata sana, mahihulog mo yung dokumento na kailangan mo sa pagsasign mo ng kontrata, mahulog mo yung ballpen or kung ano man ang mahihulog mo, no? Hindi natin alam lahat ng mga bagay na mahihulog natin, may spiritual meaning yan. Kaya dapat malaman natin, no, para alam natin kung paano natin yan i-block or paano natin itigil kung ano man yung mga ginagawang pang-atake sa atin ng mga kaaway natin, no? Kasi kapag yan nag-activate sa atin yung hand confusion spirit, halimbawa, tatanggap ka na ng breakthrough. Halimbawa lang, sa trabaho, nakaschedule ka for promosyon. Bago pa man mangyari yung promosyon na yon, 2 weeks before sa promosyon mo, mag-start ka na ngayon na mahulog mo yung mga gamit. Halimbawa, mahulog mo yung cellphone mo, or mahulog mo yung mga dokumento mismo na kailangan mo doon sa promosyon mo, mahulog mo yung susi ng sasakyan mo, kung ano-anong mga bagay yung maihuhulog mo. Magtataka ka kung bakit, di ba? Baka iniisip mo na yung kamay mo ay malamya. Yun ang pinakadelikado guys, no? Nakahulog ka na nga ng mga bagay, di ba? Masunod-sunod yung pagkahulog, tapos bigyan mo pa siya ng reinforcement sa pamamagitan ng pananalita mo. Sabihin mo na ang tanga mo or napakalamya mo or hindi ka makahawak ng mga bagay, ayun ang pinakadelikado, no? Parang pinapalakas mo or pinapatibay mo pa yung attack ng mga kaaway kapag ganun ka, kasi binigyan mo ng reinforcement sa pamamagitan ng mga negative na pananalita mo. Lagi natin tatandaan na ang dila natin ay makapangyarihan, di ba? Nakasaad nga yan sa Proverbs chapter 18 verse 21 na death and life are in the power of your tongue, and those who loves it will eat its fruit, di ba? Kaya mag-ingat tayo sa pananalita natin. Diba? Atake na nga sa atin yung lagi tayo nakakahulog ng bagay, tapos ang gagawin pa natin ay bibigyan pa natin ng reinforcement, parang mas lalo mo pang pinapatibay, pinapalakas ang atake sa iyo ng mga kaaway mo, no? Paano nga ba nag-work itong hand confusion spirit, no? Kasi ang hand confusion spirit na to, no, sinisira niya ang koneksyon ng mind natin sa kamay natin, no? Kasi usually naman, pag sinabi ng utak mo, sinabi niya doon sa kamay mo na hawakan mo yan, ang kamay mo hahawak ng mahigpit yan. Pero
kapag inatake ka nitong hand confusion spirit, magkaroon ng disconnection ang mind mo at saka yung kamay mo. Pag sinabi ng mind mo na hawakan mo ito, ang gagawin ng kamay mo, bibitawan niya kasi nga nagkaroon ng disconnection dahil sa hand confusion spirit na sinend sa'yo ng mga kaaway, mga witch, no? Kaya, magkakaroon ng disconnection ngayon sa mind at sa kamay mo, ay ito talaga ay intended na gawin para kung ano man yung hindi mo kayang hawakan physically, ay hindi mo rin kayang hawakan spiritually. Maihuhulog mo. Madadrop mo yung blessings na dapat para sa'yo kasi yung physical na bagay pa lang ay hindi mo kayang hawakan, how much more pa yung spiritual blessings na ipagkaloob ni God sa'yo, no? So, ang mangyayari, mamimiss mo yung blessings, yung breakthrough na dapat ay isinend na ni God para sa'yo, no? Dahil doon sa hand confusion spirit na yun na atake ng mga kaaway, hindi mo alam na yun ay spiritual attack pala, no? So, dapat ito ay malaman natin. So, alamin natin kung ano nga bang spiritual meaning ng mga bagay na naihuhulog natin, no? Halimbawa, nakahulog ka ng cellphone. Ang kahulugan nun, kapag nakahulog ka ng cellphone, nadadrop mo ang communication at saka connection mo. At halimbawa naman, naihulog mo ay pagkain, ibig sabihin, naihulog mo yung provision mo. Diba? Naidrop mo yung provision mo. Tapos halimbawa, nahuhulog mo yung perang hinahawakan mo. Ibig sabihin yan ay nahulog mo yung financial blessings mo. Diba? Naidrop mo yung financial blessings mo. Kapag halimbawa naman susi ng sasakyan yung nahuhulog mo, ibig sabihin yan ay naidrop mo yung access at saka mga opportunity sa buhay mo. Yung mga babasagin na mga bagay na hinawakan mo, nahulog mo, ang ibig sabihin lang yan ay nabasag mo yung clarity mo at saka yung vision mo, no? Yan ang ibig sabihin ng spiritual meaning ng mga bagay na nadadrop natin ng hindi sinasadya, no? Hindi natin alam na atake pala sa atin ng mga kaaway, kaya dapat ito ay maging aware tayo dito. Kasi pag hindi tayo aware, mag-activate sa atin to, wala talagang mangyayari sa atin. Halimbawa, ay nakaschedule ka na for promotion, kapag ang hand confusion spirit ay nag-activate sa'yo, di ba tumalab sa'yo kasi hindi mo alam na yun ay spiritual attack, hindi mo na i-cancel. Ang mangyayari sa'yo, maaaring mapupospone siya ng another 6 months, ididili nito yung promotion mo. Intended talaga itong hand confusion spirit na ito para i-stop ka kung ano man yung pwedeng ma-receive mo, para pigilin ka, para hindi na mapunta sa'yo, hindi mo na ma-receive, no? Parang pananabutahe sa'yo ng mga kaaway, itong ganitong atake nila, no? Kaya dapat ay alam natin kung anong gawin natin, no? Pero huwag tayong matakot dahil kapag tayo naman ay malapit sa Diyos, kapag tayo naman ay hindi nakakalimot sa Diyos, di ba? Pinaalala sa atin ng Diyos, may promise sa atin si God na i-strengthen niya yung mga kamay natin, di ba? Nakasaad yan sa Isaiah chapter 41 verse 13. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not. I am the one who helps you. Ang promise ni God sa atin ay palakasin niya yung mga kamay natin, no? Para kaya nating humawa kung ano man yung mga blessings na ipinagkaloob niya sa atin, no? Pero ang mga kaaway natin, alam din nila na kung nasabotahin nila yung kakayahan natin na humawak, kakayahan natin na sumalo, or kakayahan natin na humawak ng mahigpit sa mga physical na bagay, ay masasabotahin din nila yung blessings na matatanggap natin, no, mula kay God. Ako personally talaga naranasan ko to, no. Yung kakanin business ko talaga, bago mag-December yan, ay pinupost ko talaga yung pagpo-post sa social media, no, kasi yun yung time na malakas ang kakanin, kasi alam naman natin pag Pasko at saka pag New Year ay kailangan ng mga tao ng panghanda nila sa sa pagkainan nila. Nagpo-post ako, napapansin ko, no, kapag pinupost ko na yung sarili ko na mag-post ng mga paninda ko, lagi ako nakakahulog ng mga bagay. Halimbawa, nagluluto ako ng mga kakanin ko, nahuhulog ko na lang bigla yung mga measuring cups ko, yung mga measuring spoon or measuring teaspoon, yung mga gano'n, no? Nahuhulog ko na lang yung mga wire wrist ko, or yung mismong pagkain, yung mismong kakanin na niluluto ko, lagi akong nakakahulog ng gano'n, no? Akala ko dati, coincidence lang, akala ko dati ay sadyang nangihina lang yung kamay ko, akala ko ay nawawala ng lakas yung kamay ko, ang hindi ko alam, spiritual attack na pala. Kaya pala kapag nagpo-post ako, matagal ako nakakakuha ng orders. Kung hindi pa ako nagka-cancel, pag nagdadasal ako, mahilig akong mag-cancel, no? Mag-cancel ako ng mga work ng mga kaaway ko. Lagi kong sinasabi, Father, I cancel the assignment of the enemy against my hands.
Whatever their assignment against my hand, I command it to be broken, to be destroyed completely. I declare that my hand is able to hold every spiritual blessing that God is sending my way. Dapat ganun tayo. Dinideclare natin kasi si God ay nagre-respond siya kapag nagpipray tayo with declaration. Kaya dapat magdi-declare tayo at ika-cancel natin palagi ang work ng mga kaaway natin sa mga kamay natin. Kasi nga alam nila na yung mga kamay natin ay spiritual receiver. Sa pamamagitan ng kamay natin, nare-receive natin kung ano yung blessings na ibinibigay ni God sa atin. Yung kamay natin ang nakaka-receive ng pera. Dumadaan sa kamay natin yung mga offer, yung mga signing of contract, o kung anong opportunities man yan na ipinibigay ni God para sa atin, no? Kaya ang mga kaaway talaga, nagpo-focus sila dyan. Nagpo-focus sila kasi nga, bukod sa hindi halata na yan ay spiritual attack, talagang effective way ng atake nila, no? Kasi kung mag-manifest yan sa'yo, kung mag-activate yan sa'yo, talagang matipipigilan nila kung ano man yung dapat ay matatanggap mo, no? So, paano nga ba natin i-stop itong ganitong gawain ng mga witches sa buhay natin, no? Una dyan, dapat i-recognize natin yung atake nila, no? Dapat maging observant tayo doon sa pattern. Kung gaano ka kadalas makahulog ng mga physical na bagay at saka kung ano nga ba ang nagiging resulta niya kapag nakahulog ka ng mga bagay, no? Dapat ayan ay inaalam natin. Kapag nalaman na natin yan, ay dapat ay i-cancel natin kaagad, di ba? Ipag-pray natin, i-cancel natin yung work ng mga kaaway natin sa kamay natin, no? Tapos tulad ng sinabi ko, mag-declare kayo. Magkailangan i-declare ninyo na yung hands ninyo ay nakakahawak ng mahigpit ng kahit na anong bagay man yung hawakan mo, ay yung kamay mo ay nakakahawak at nakakasalo ng mga bagay na pwedeng dumating sa iyo at nakakahawak ng mahigpit, no? At ang mga kamay mo ay hindi nabibitawan kung ano man yung mga bagay na hinahawakan mo. Dapat yan ay sasama natin sa declaration natin, no? At saka pangatlo na gawin natin, dapat i-anoint natin yung kamay natin ng anointing oil habang nagdi-declare tayo ng mga declaration na dinideclare natin sa prayer natin, no? Huwag natin yang kakalimutan, no? At saka dapat ay ipag-pray natin, no? Mag-pray tayo ng mga restoration prayer. Ganito yung sasabihin natin. Father, in the name of Jesus Christ, I break every hand confusion spirit operating against my hand right now. I cancel every coordination attack. I destroy every slippery hand curse. Lord, restore the connection between my mind and my hands. Let my hands obey my thoughts. Strengthen my grip, steady my hold, make my hands reliable. I declare that my hands will catch every blessing you send. My hands will hold every opportunity you open. My hand will grip every breakthrough you release. I speak strength into my fingers, steadiness into my palm, and reliability into my grip. From today forward, I do not drop my blessings. I catch them and hold them firmly in Jesus' mighty name. Amen. Dapat ganon, mag-pray tayo, ipag-pray natin para makancel kung ano man yung assignment ng enemy sa kamay natin, no? Para mawala ng bisa yung hand confusion spirit na sinend sa atin ng mga kaaway natin. Yung hand confusion spirit na nagtatrabaho para i-stop tayo sa pag-receive ng blessing, sa pag-receive ng breakthrough natin, no? Yun lang naman yung aking may share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!